Kayo ba ay nangangamba na baka masira ang inyong motor dahil sa lumalagotok na kambyo? Kung yun ang kinakaharap mo ngayon, nasa tamang video ka. Yo, what is up sa inyo mga friends ko malulupit? It's Friday. Happy Friday sa ating lahat. And time check 6:52 for today. Ngayong araw mga friends ay sasamahan ko lang ang kapatid. Ihatid ko siya sa Taal kung saan siya nagtatrabaho, kasi birthday niya. Happy birthday dyan. Kasi last day niya rin daw doon sa kanya pinagtatrabahuhan ngayong araw, kasi lilipat na siya. Grabe, sa lubong tayo sa araw. Sana nakikita niyo yung daan. So ayun mga friends, maraming salamat ulit sa mga suporta nyo and sa patuloy na panonood sa ating mga vlogs. Maraming salamat mga friends. Malapit na tayong mag 1K subs. Konting tiis na lang sa ating goal. Mag shoutout muna tayo. So shoutout kay Sir Rufino Arosia. Maraming salamat sir sa panonood. Kahit nandyan ka sa Kataray, ako'y pinapanood mo. Maraming salamat. Ingat ka dyan and God bless. At maraming salamat din kay Sir Pen na nabilhan ko nitong aking camera. Maraming salamat. Nakakasilaw ang araw. Tirik na tirik ang araw. Nakakasilaw. Ako lang ba mga friends na nahihiyang umovertake sa ganitong sasakyan? Nahihiya akong umovertake sa ganitong sasakyan sa unahan namin. Every time na makakakita ako ng ganyan, masusundan ko yan. Nahihiya talaga ako umovertake. Nag-upgrade nga pala ako ng camera mga friends, para tayo ay maganda na ang ating mga vlogs lalo. Papagandahin natin ang papagandahin ng ating mga vlogs, ang ating mga content, para hindi kayo magsawa sa ating mga content and mga vlogs. Tuling talaga ng Raider mga friends. Tingnan nyo, ang ganda ng kalsada sa amin. Ang topic nga natin for today ay yung mga lumalagotok na kambyo. Kung ikaw ay kumakambyo at lumalagotok at naiisip mo na baka issue yan ng ating motor, ay hindi po iyan issue ng ating Sniper 155R or 155. Normal lang po yan na lumalagotok ang pagkambyo ng ating motor kapag wala po sa timing ang ating pagkambyo. Hindi na po ako mag-i-example kasi ako'y nasa highway. So kaya ka siguro naririto ay na-experience mo na yon, ano. Pero kung hindi mo pa yung na-experience, na-experience ko na rin yon nung mga bago-bago pa to si Snow, 1 month, 2 months, ganon. Hindi naman big deal ang paglagotok ng cambio nito. Depende lang talaga yun sa timing ng pagcambio nyo. Based on my observation, hindi po ako expert ulit. Inuulit ko po sa pag-share ko ng mga ganitong experience. Inuulit ko po na hindi po ako eksperto. Ito po ay base lamang sa aking opinion at obserbasyon about sa aking motor at sa mga iba ko pa nagamit na motor ng mga nakaraang panahon. So ang pagkambyo po sa maling timing, usually hindi po talaga yan pumapasok. Sa mga lumang model po ng motor, usually po pag nagkambyo ka nang wala sa timing, kunyari ganito, nakaganyan ka yan, tapos gaganyan ka muna, engine brake ka muna bago ka kumambyo, usually po sa mga motor ay hindi po siya talaga pumapasok. Napapansin ko po yan dati sa HD3 namin. Syempre lumang model na yan, Kawasaki HD3. At saka dun sa aking Rakal.
na motor na naka-manual. Kapag tayo ay nagkakambyo nung wala sa timing, hindi talaga pumapasok ang kambyo mga friends, usually. Pero dahil itong ating kambyo ay may half shift, base lang to sa observation ko mga friends ha. Hindi ko sinasabing ito ay facts na facts, pero sa 12 years ko na pagdadrive ng manual na motor, feeling ko yun na yun. Feeling ko lang. Tsaka doon sa sa mga semi-automatic, try nyo rin pag naka semi-automatic kayo, pagka nagsala kayo ng timing ng pagkambyo, hindi rin siya pumapasok, nag-half shift lang siya, o kaya pinipisil lang niya yung clutch. 'Di ba pagka nagkambyo kayo sa semi-automatic, naka-clutch yan. Pagka pinindot nyo yung kambyo, nagka-clutch, so kailangan nyo pang bombahin. So ang tamang timing ng pagkambyo is ganito. Tingnan nyo, halos wala siyang katunog-tunog pag kumakambyo ako, at sobrang smooth niya. Pag naman nagsala kayo ng kambyo, i-rev nyo lang, yun, pumasok agad. Ganon. Kasi pagka hindi nyo tiniming ang kambyo nyo, hindi agad yan papasok. So napupwersa po yan, napupwersa. Parang ang papasok dyan is half shift. Parang ang papasok dyan is yung half shift. Tapos pag sinagad nyo yung yung kambyo nya bigla, lalagotok yan, mapupwersa ang pag-shift nyo. Parang ganon. So kung nangangamba pa rin kayo na baka masira ang motor nyo sa paglagotok ng kambyo, practicein nyo po muna. Practicein nyo lang po ng practicein, at mamamaster nyo po itong pagkambyo dito sa ating Sniper 155. Yo mga friends, kailangan nyo lang talaga practicein yung tamang timing para hindi kayo malagotokan ng kambyo. Yun lang yung tanging solusyon na ma-share ko sa inyo. Kasi nung umpisan, syempre hindi pa ako sanay dito, bine-break in ko pa yung sarili ko. Ganun din talaga ang nangyayari sa akin. Lumalagotok din talaga. Stop tayo mga friends. Dabbing. Ready na mga hinete. Pero yun sa primera, may lagotok din talaga yan. Lagi ko rin napapansin na may lagotok yung primera natin mga friends. Pagka aabante kayo ng primera, may lagotok talaga yan. Pero pagka nasanay na kayo sa pagkambyo nya, segunda, tersera hanggang 6, wala na yung kambyo. Wala na yung lagotok mga friends. Sanayin nyo lang talaga, practice lang. Pansinin nyo din, kunyari nakasakay kayo sa 4 wheels, di ba? Kunyari may nasakyan kayong 4 wheels, tapos nasa passenger seat kayo doon sa gilid ng driver. Pag naka-manual yung 4 wheels, pansinin nyo, pagka nagkakamali sila ng kambyo, nire-rev din nila muna. I-rev nila bago nila kambyohin, di ba? Parang ganoon rin yung yung concept na kapag ka nagsala ka ng shift, kailangan mong i-rev match muna. Rev match ba ang tawag dun? Basta yun, i-rev mo muna bago ka magkambyo ulit. Parang ganon. Ganon lang kasi yung ginagawa ko pagka may ganong instances. Basta mahalaga mga friends, maaral nyo ng maayos yung kambyo at kayo good to go na. Wala na kayong aalalahanin sa motor na ito. Kasi sobrang sarap gamitin mga friends, sa totoo lang. Para sa akin, ito talaga yung pinaka masarap na nagamit kong motor.
So abangan nyo mga friends, gagawa tayo ng content about sa 1 year na snow. 1 year na siya kahapon. November 30, 1 year na siya. Tapos kailangan ko na magparehistro ng December, before December 14, kasi may expire na yung papel niya sa December 14. Lakas ng hangin dito talaga eh. Pag mahina-hina ang braso mo dito, dadalhin ang manibela mo ng hangin. So yun lang mga friends, maraming salamat sa panonood, and patuloy nyo lang suportahan ng ating channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yan mga friends. At susubukan ko talagang pagandahin pa ang ating mga vlog. At susubukan ko pumunta sa mga lugar na hindi nyo pa napupuntahan dito sa Batangas, at hindi ko pa rin napupuntahan malamang. Para happy tayo lahat, no mga friends. Para makita nyo rin ang ganda ng ng Batangas. So papasok na tayo ng Taal. Ito nga pala yung Jollibee dito. Ganda ng Jollibee dito, parang sa Ilocos. Yan o. Hindi pa ako nakakain dyan. Gusto kong kumain dyan. Heritage Jollibee. May tapa daw dyan eh. Tapa ng Taal. Yun, yung gusto nyo mga friends, dayuhin nyo dito tong Jollibee na to. So yan, dito na tayo sa Taal, Buli Taal. So ihahatid ko lang naman ng aking kapatid, at ako'y uuwi na rin. Tsaka tinesting ko lang din tong camera ko, yung field of view niya. So titingnan ko pa kung paanong setup ang gagawin ko dito. And kung maganda naman yung kalabasan ng video ko ngayon, edi ganito na. Eto na yun. So yun lang mga friends, maraming salamat ulit sa inyong suporta. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa inyo. Kasama ko kayo sa lahat dito, ups and downs, speed or no speed. Yun o, lumagotok siya kasi hindi ko na rev match. Hindi ko siya na rev before ako mag shift, downshift. So yun lang mga friends, hanggang dito na lang muna ang ating vlog for today. Baka kayo ay maraming oras na ang nasayang dito. Hindi ko na masyadong papakahabaan. So yun lang, maraming salamat. At may konti lang ulit akong paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace yo. Ganda ng mga heritage dito no, heritage house. Dami mga friends, Spanish colonialism na bahay. Pinreserve talaga nila yung dito. Ayan. Para kang nasa Bigan o kaya Ilocos oh. Medyo modernized na nga lang din yung iba, pero yung iba heritage pa rin ang itsura.